pambungad na eksena, makikita ang isang lalaki na nagising sa misteryosong hugis cube na silid, na may mga hatch sa bawat gilid nito na kumukonekta sa iba pang magkakatulad na silid. Sa estado na nalilito, binuksan ng lalaki ang isa sa mga hatch at pumasok sa isa pang silid. Sa sandaling nakapasok siya, maraming mga parisukat na spike ang sumambulat mula sa mga dingding, na tumama sa kanya at naglabas ng hugis cube na bahagi ng kanyang katawan. Ang eksena ay pinutol sa isa pang silid, na nagpapakita ng tatlong tao, si Yuichi Goto, Shinji Ochi, at isang batang lalaki, si Chihiro Uno. Lahat sila ay tila walang maalala kung paano sila nakarating dito, at wala rin silang mga gamit. Habang sinusubukan nilang intindihin ang sitwasyon, isa pang lalaki, si Hiroshi Ide, ang naghagis ng sapatos sa loob ng silid bago pumasok sa loob. Makalipas ang ilang sandali, sinamahan sila ng isa pang nakaligtas, na ipinakilala ang sarili bilang Asako Kai. Nang buksan ni Hiroshi ang isa pang pinto sa kisame, ang patay na katawan ng unang lalaki ay nahulog mula sa hatch, na labis na ikinagulat ng lahat. Sa desperadong pagtatangka na makaalis sa lugar, si Shinji ay kumilos upang pumunta sa isa pang silid, na hindi alam ang potensyal na panganib. Ngunit pinigilan siya ni Hiroshi at nagpasyang subukan muna ang silid. Inihagis niya ang kanyang sapatos patungo dito, at agad itong nasunog ng malakas na apoy. Pagkatapos ay binalaan niya ang grupo na ang ilan sa mga silid ay naglalaman ng mga nakamamatay na bitag na maaaring ma-activate ng iba't ibang mga sensor. Kasunod nito, ang grupo ay nagsimulang lumipat mula sa isang silid patungo sa isa pang silid, ibinabato ang kanilang mga sapatos upang suriin kung may mga bitag. Sa gitna nito, nagtanong si Shinji ng maraming katanungan, ngunit si Hiroshi na naiinis ay inutusan siyang tumahimik. Sa isang silid, nakatagpo nila ang matandang lalaki, si Kazumasa Ando, na nagpakilala bilang executive ng kumpanya. Noong una, inakala niya na narito ang grupo upang iligtas siya, ngunit nawasak ang kanyang pag-asa ng ibunyag nila na sila rin ay nakulong at mga biktima rin tulad niya. Silang anim ay patuloy na lumipat mula sa isang silid patungo sa isa pa. Sa sandaling ito, napansin nila ang mga numero sa lagusan sa pagitan ng bawat silid ngunit hindi nila maintindihan ang kahulugan nito. Sa isang punto, si Yuichi ay naatasan na suriin ang bitag sa silid bago sila pumasok. Inihagis niya ang kanyang sapatos at tinanggal ito sa lalong madaling panahon at sinabing ito ay ligtas. Pagkatapos ay pumasok ang grupo sa loob ng silid nang hindi nagdadalawang isip. Ngunit sa sandaling magsara ang hatch sa likod ng mga ito, namatay ang ilaw sa silid at ang fan na may matalim na metal blades ay nagsimulang bumaba mula sa kisame, na nagpapatunay na ito ay patibong na silid. Nang maramdaman ang agarang pagkilos, nagmamadali silang sumubok buksan ng iba pang mga hatch ngunit wala ni isa sa kanila ang bumukas. Habang dahan-dahang lumalapit ang mga talim sa kanilang mga ulo, ang tanging pagpipilian nila ay dumaan sa ibabang pinto. Gayunpaman, natulala si Yuichi sa ibabaw ng pinto sa takot, kaya itinulak siya ni Hiroshi, at nagawa ng grupo na makatakas ilang sandali bago sila maabot ng mga talim. Bagamat nagawa nilang makaalis ng ligtas, inilabas ni Hiroshi ang galit kay Yuichi dahil sa kawalang ingat. Habang nagpapahinga sila saglit, ang batang si Chihiro, na tila kabisado na ang mga numero sa pagitan ng mga silid, ay gumamit ng butones ng kamiseta upang isulat ito sa sahig. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng ilang komplikadong kalkulasyon sa matematika at kalaunan ay nalaman na ang lahat ng mga patibong na silid ay ipinahiwatig sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga prime number. Upang subukan ang teorya, pumili si Yuichi ng hatch na lahat ng numero ay even numbers at tumalon sa kabilang silid, na itinaya ang kanyang buhay. Ang teorya ay napatunayang tama, dahil ang silid ay tila normal. Bilang resulta, ginamit ng grupo ang kaalaman na ito para magpalipat-lipat sa iba pang maraming mga silid. Gayunpaman, sa isang punto, nakatagpo sila ng silid kung saan ang lahat ng nakapalibot na mga silid ay nakalock. Sinuri nilang muli ang mga numero sa pag-asang makahanap ng anumang palatandaan ngunit walang nangyari. Iminungkahi ni Asako na bumalik sila sa silid kung saan sila nanggaling. Ngunit labis ang kanilang pagkadismaya, ang pinto ng silid na iyon ay permanenteng nakalock. Ngayon na nakulong silang lahat sa isang silid, sanisi ni Kazumasa si Chihiro, itinuring na walang halaga ang kanyang teorya. Sa gitna ng kanilang talakayan, natuklasan ni Hiroshi na ang isa sa mga patibong na silid ay tumutugon sa tunog. Dahil dito, pinayuhan niya ang grupo na dumaan dito nang hindi gumagawa ng anumang ingay.
Pagkatapos ay bumuo sila ng pila at isa-isang pumasok dito, ngunit aksidenteng nalaglag ni Shinji ang kanyang sapatos sa sahig, na lumikha ng tunog. Bilang kinahinatnan, ang bitag ay nag-activate at ang mga electric laser bar ay lumitaw sa silid. Halos masunog nito si Kazumasa, na nasa loob pa rin ng patibong na silid. Sa kabutihang palad, hinila siya ng mga miyembro ng grupo sa tamang oras, at nagtamo lamang ng maliit na pinsala sa kanyang binti. Bagamat nailigtas ang matanda, pinagalitan niya si Shinji dahil sa kawalang ingat at nagbitaw ng masamang pananalita tungkol sa mga kabataan. Hindi nagtagal, inilipat ni Chihiro ang isip ng grupo sa cubicle structure na iginuhit sa dingding. Ang larawan ay nagpapahiwatig na ang lahat ng mga silid na ito ay matatagpuan sa loob ng malaking cube at dapat silang makahanap ng paraan patungo sa exit room. Ngunit bago nila mapag-usapan ang susunod na hakbang, ang dingding ng silid ay nagsimulang magbuga ng nakakapinsalang gas, na nag-udyok sa kanila na magmadaling tumakas. Nagdulot ito ng pagkalito sa grupo at nagtataka sila kung bakit ang silid ay patibong samantalang walang anumang prime number ang hatch. Bagaman wala silang ideya, wala silang ibang pagpipilian kundi ang patuloy na kumilos sa paghahanap ng exit. Pagkatapos ay tumungo ang grupo sa susunod na silid, para lamang maharap sa nakagugulat na pagbubunyag. Napunta sila sa parehong silid na kinalalagyan ng bangkay ng unang lalaki, at lumalabas na parang umikot lang sila. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Shinji sa ideya at sa halip ay naisip niya na ang mga silid sa loob ng cube ay gumagalaw. Iminungkahi ni Hiroshi na magpatuloy sila sa paglalakad dahil wala na siyang gaanong oras. Habang naglalakbay sa mga silid, tinanong ni Yuichi si Hiroshi kung may naghihintay sa kanya sa labas, na sinagot ng huli na asawa niya ang naghihintay. Nangako siyang babalikan siya kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Sa isang punto, ang cube ay nakaranas ng biglaang pagyanig, na naging sanhi ng pagkahulog ni Chihiro sa patibong na silid. Nang makita ito, nagmamadaling iniligtas ni Yuichi ang bata mula sa bitag na may mga laser beam na nakatutok sa target at bumaril dito. Nakaiwas ang dalawa sa ilang laser shots, ngunit hindi nila magawang makalabas. Bilang resulta, pumasok si Hiroshi para iligtas sila at tinulungan silang makabalik sa ligtas na silid. Ngunit nakalulungkot, hindi niya nailigtas ang kanyang sarili at ang laser beam ay tumagos sa kanyang katawan, na nagresulta sa malagim na kamatayan. Nang maglaon, habang nagluluksa ang grupo sa kanyang pagkawala, gumawa si Yuichi ng kalkulasyon. Sa lalong madaling panahon ay natuklasan niya na ang mga numero sa hatch ay nagpapahiwatig ng mga coordinate ng Cartesian, na magagamit nila upang magtungo sa gilid ng cube. Ayon sa kanyang teorya, kung dadaan sila sa apat pang silid sa y-axis, mararating nila ang gilid ng cube, isang potensyal na labasan. Gamit ang kaalamang ito, sinimulan ng grupo na sundin ang teorya ni Yuichi. Hindi nagtagal, huminto sila sa isang silid upang magpahinga, kung saan ibinahagi ni Kazumasa ang paniniwala na ang lahat ng ito ay maaaring parusa sa kanya para sa mga kasalanan na ginawa niya. Inamin niyang marami na siyang pinagtaksilan at karapat-dapat siyang parusahan. Ang pag-uusap ay biglang naputol ng may lumitaw na mga metal bar, at nahati ang silid sa kalahati. Ang mga rehas na ito ay naghiwalay kina Kazumasa at Shinji mula kina Yuichi, Chihiro, at Asako. Napagtanto na hindi na sila makakasama pa, nagpasya sina Kazumasa at Shinji na hanapin ang labasan ng sila lang at nagpaalam sa iba pang miyembro ng grupo. Sa resulta ng kaganapang ito, ipinagpatuloy nina Yuichi, Chihiro, at Asako ang kanilang paglalakbay sa gilid ng cube. Habang nasa daan, nakita nila ang isang silid na may malaking screen na nagpapakita ng masakit na alaala mula sa nakaraan ni Yuichi. Sa video, nakita natin ang nakababatang kapatid ni Yuichi, si Hiroto, na nakatayo sa gilid ng gusali. Pinag-iisipan niyang wakasan ang lahat dahil hindi na niya kayang tiisin ang malupit na pananakit ng kanyang ama. Bukod dito, hinikayat siya ni Yuichi na tiisin ito sa halip na suportahan siya. Pagod na sa lahat ng ito, ginawa ni Hiroto ang hindi dapat. Ang kalunos-lunos na alaalang ito ay nag-iwan kay Yuichi ng labis na kalungkutan, at nilamon ng konsensya dahil hindi niya nailigtas ang nakababatang kapatid. Pagkatapos ng emosyonal na alaala, ipinangako niyang itatama ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagliligtas kay Chihiro at Asako mula sa bitag na ito. Sa kabilang banda, patuloy na binabatikos ni Kazumasa si Shinji, na nagpahayag ng pang-aalipusta sa mga nakababatang henerasyon, na labis na nakasakit kay Shinji. Bilang resulta, habang si Kazumasa ay abala sa pagtingin sa ibaba ng hatch,
inipit ni Shinji ang kanyang ulo sa pintuan ng hatch, at pinatay siya kaagad. Bumalik sa tatlo, tinawag ni Chiharu si Yuichi na duwag dahil hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid. Iniugnay ng bata ang sariling karanasan sa karanasan ni Hiroto, na nagparamdam din sa kanya ng pagkalungkot. Dahil dito, nagbukas siya ng hatch sa sahig at tumalon sa patibong na silid. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Yuichi sa huling segundo at iniligtas ang kanyang buhay, hindi katulad ng ginawa niya sa kanyang kapatid. Sa prosesong ito, nakita natin ang ilang mga pasa sa katawan ng bata, na nagpapahiwatig na siya ay inaabuso tulad ni Hiroto. Sa sandaling iyon, binanggit ni Asako na nakarating na sila sa gilid ng cube. Nang tingnan ang labas ng hatch, nalaman nila na ang maze ng mga silid ay nababalot sa walang laman na shell na may butas sa base nito, na malamang na ang labasan. Bukod dito, nakita rin nila ang silid na cube na nagsisilbing elevator, na pinaniniwalaan nilang magdadala sa kanila sa base. Mabilis na kinalkulan ni Yuichi ang coordinate sa gumagalaw na silid, pagkatapos nito ang tatlo ay tumungo rito. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang nababalot ng dugo na si Shinji. Sa kabila ng sa simula ay masaya sa muling pagsasama, nagduda sa kanya ang grupo nang sabihin niya na si Kazumasa ay namatay sa patibong. Gayunpaman, hindi nila siya kinumpronta sa ngayon at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa exit room. Makalipas ang ilang sandali, pinilit ni Shinji na papasukin silang lahat sa patibong na silid kung saan sa wakas ay inamin niya na pinatay niya si Kazumasa. Nang maramdaman ang napipintong panganib, sinubukan ng tatlo na tumakas sa silid, ngunit inatake ni Shinji si Yuichi upang patayin siya. Nagtanong si Yuichi tungkol sa dahilan kung bakit niya ito ginagawa, kung saan ipinagtapat ni Shinji ang kanyang hinanakit. Lumalabas na dati siyang nagtatrabaho sa lokal na convenience store kung saan madalas siyang pinapagalitan ng matandang may-ari ng tindahan pati na rin ng mga customer. Lumaki ang pagkamuhi niya sa mga tao, na lalong tumindi nang maliitin siya ni Kazumasa, na sa kalaunan ay sumira sa kanyang isipan. Ngayon, ayaw na niyang mabuhay o hayaang mabuhay ang iba. Bilang resulta, ipinagpatuloy niyang sakalin si Yuichi hanggang sa mamatay. Sa matinding sandali na ito, naalala ni Yuichi ang nakababatang kapatid na nagudyok sa kanya na lumaban. Pagkatapos ay inipon niya ang lahat ng lakas upang pigilan ang baliw na si Shinji, na di nagtagal ay napatay ng bitag sa silid. Bago matamaan ng bitag ang iba pang miyembro ng grupo, tinulungan ni Yuichi sina Asako at Chiharu na makalabas sa silid, habang isinakripisyo ang sarili sa proseso. Pagkatapos nito, sina Chiharu at Asako ay nakarating sa elevator room na nagdala sa kanila sa base. Lumabas si Chiharu, habang si Asako ay mas piniling manatili upang maghanap ng iba pang mga nakaligtas. Pagkatapos ang bata ay naglakad sa mahabang daanan na may maliwanag na ilaw sa unahan, hindi alam ang kanyang kapalaran. Samantala, nahulog si Yuichi sa isa pang silid. Nagtamo ng mga pinsala ngunit buhay pa rin. Sa kabila ng matinding sakit, hindi siya nawawala ng pag-asa na makaalis sa maze na ito. Sa isa pang nakakagulat na pagbubunyag, si Asako ay isiniwalat bilang highly advanced cyborg na sinusubaybayan ang mga nakaligtas sa cube bilang mga test subjects. Nagtapos ang pelikula sa pagpunta ni Asako sa isa pang grupo ng mga nakaligtas at sinabi ang parehong nakaprogram na linya na sinabi niya nang matagpuan niya ang nakaraang grupo. Sino kayo? Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.